Palala na nga po ng palala ang sitwasyon ng Dallas Mavericks dahil matapos lamang silang matalo last game laban sa Detroit, bumagsak na sa 2 wins, 4 losses bilang 14th seed sa West. Kung magpapatuloy ang kanilang pagkatalo ng walang Anthony Davis, inaasahan na mapapako sila sa ilalim ng standings. Hindi pa nga po makakapaglaro next games bunsod ng injury nito sa kanyang Achilles, kaya hindi na nakakagulat bakit kinakabahan ngayon ang mga fans ng Mavericks. Pero sa kabila niyan, mismong si Coach Jason Kidd nang nagsabi hindi pa siya nag-aalala sa team. Napakaaga pa rin naman ang season at meron pang sapat na games para umakyat pa itaas. Pinahiwatig nito posibleng mapaaga ang pagbabalik ni Kyrie Irving matapos nitong sabihin na excited siyang makapaglarong ito sa team as soon as sa December. Well, hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, maaaring makabalik si Irving sa lineup ng Mavericks next month kapag walang nangyaring aberya sa pagpapakondisyon ng kanyang katawan. Maayos na rin naman itong nakakagalaw sa loob ng court, sadyang kailangan lamang nilang siguraduhin hindi na mauulit pang muli ang injury nito. Samantala, dito naman, maliban kay na Luka Doncic at Austin Reeves, isa sa mga rason ng patuloy na pagkapanalo ng Lakers ay ang laro ngayon na pinapakita ni Jake LaRavia. Simula nang i-disrespect ito ng mga fans at ni Anthony Edwards sa kanilang naging game noong nakaraan laban sa Minnesota matapos siyang sigawan at tanungin kung sino nga ba ang number 12 ng Lakers. Literal pinakilala nito ang kanyang sarili sa buong NBA sa pagkakaroon niya ng magandang laro sa nakalipas na 3 games. Nakapagtala siya sa Miami ng 25 points, 8 rebounds sa kanyang 10 out of 13 shooting. Kita sa galaw na hindi siya nag-hesitate na sumalaksak sa ilalim at tumira ng 3-pointer. Maliban sa magkaroon ito ng breakout game laban sa Wolves, napakataas na ng confidence niya. Kaya pasalamat at sa pagdi-disrespect sa kanya ng mga fans ng Timberwolves at nagkaroon siya ng pagkakataong ipakilala ang kanyang pangalan. Si LaRavia na rin naman ngayon ang mismong dahilan bakit isa ang Lakers sa may pinakamalalim at may pinakamalakas na bench sa liga ngayong season. Sa kabilang banda, nasira ngayong araw ang perpektong record sana ng San Antonio Spurs matapos silang matalo ng Phoenix Suns 130-118. Nagawa ng paraan ng Suns para ma-shutdown si Victor Wembanyama na nakapagtala lamang dito ng 9 points sa kabuuang ng laro. 2 points lamang sa first 3 quarters. Pero sa kabila ng pagkatalo ng Spurs, nananatiling maayos ang kalagayan nila sa pagkakaroon ng record na 5-1 bilang top 2 sa West. Isa pa, hindi pa rin naman na ipapakita ng Spurs ang tunay at totoong lakas ng team dahil hindi pa rin naglalaro hanggang sa ngayon si De'Aaron Fox. Once na makabalik ito at mahihirapan lalo ang mga kalaban na i-double team o i-triple team si Wembanyama kagaya ng ginawa sa kanya ngayon ng Phoenix Suns. Sa lakas nga ngayon ang taglay ng San Antonio, mukhang panahon na para tuluyan silang makabalik muli sa playoff contention sa unang pagkakataon simula 2019-2020 NBA playoffs.